Company outing nitong Semana Santa ang balak ng construction company owner na si Jem. Nag-book sila agad sa Facebook page ng isang paradise villa na maganda raw ang offer at discount. Ang offer niya sa akin ay 28,000 for 50 packs. Then, wala nang hidden charges yon. Tapos kapag nag-cash pa ako, 28,000 na lang kasi 30,000 siya eh. Kaya yung binayad ko sa kanya is on the spot, 28,000. Pero ilang araw bago ang company outing, nagsabi ang kapatid ni Jem na ang FB page scam pala. Tinawagan ko ngayon siya, hindi na sinasagot. Parang after an hour, binlock niya na ako. Tapos hindi daw talaga nag-access sa Google Map yun. Ang PNP Anti-Cybercrime Group may naitala ng 58 cases ng accommodation o travel and tours scam mula January 1 hanggang April 24 ngayong taon. Talamak daw ito kapag holiday, long weekend o bakasyon sa tag-init. Nagpo-post po sila doon ng advertisement po, and once po na nag-message sa kanila yung interested po na party, ang ginagawa po nila ay kinukuhanan po nila ng reservation fee or payment po, and once na naka-receive na sila ng payment, automatically binablock po nila ito. Kung mabibiktima ng ganito, agad daw magsumbong sa PNP Anti-Cybercrime Group. Ito po ay swindling or estafa or panluloko po. It is a violation under the Article 315, swindling estafa of the Revised Penal Code in relation po to Section 6 of RA 10175 or the Cybercrime Prevention Act of 2012. Para hindi mabiktima, payo ng PNP-ACG, laging magdoble ingat sa mga online page ng mga resort o hotel. Huwag din daw agad-agad magbayad o magpapadala ng pera online. Magbasa lagi ng mga review at huwag magpadala sa mga like at follower ng page nito. Pinakamainam daw na gawin, tumawag kung meron itong numero. Mag-book sa mismong resort o accommodation at huwag magbigay ng anuang personal o financial information. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Mismong ang menor de edad na may kausap sa telepono ang nag-video sa tagpong ito. Hindi raw kasi niya kilala ang caller na ang sabi na aksidente raw ang kanyang tiyahin at hindi makapagsalita. Yung sugat ni ma'am sa bibig, nakahipo yun, na pumutok po yung uso ni ma'am kaya nahihirapan magsalita. Nagbili na raw ang kanyang tiyahin na huwag sasabihin sa kanyang lola ang naging usapan nila. Hindi na nai-record pero inutusan pa raw ang bata na kumuha ng pera ayon sa tiyahin. May pinapakuha daw po akong sobre. Yung sobre po na yun, nandun daw po sa kwarto ko sa ilalim ng damitan ko. Nang wala makitang pera, naisip ng pamangkin na mag-chat na. Dito na raw sinabihan ng tiyahin ng pamangkin na ibaba ang phone, huwag sagutin kung tatawag ulit at i-block ang unknown caller sa cellphone. Pero bago pala yan, may tumawag sa kanyang isang nagpakilalang telco representative at kumuha ng impormasyon sa pamangkin. Plano raw nilang maghain ng reklamo sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Sabi ng kagawaran, ito ang tinatawag na Dugo-Dugo 2.0. Masasabihin nila na ospital to, na aksidente ito, lalo na mga nasa ibang bansa na nakadetain itong kamag-anak nyo. Suspetsya ng DICT posibleng nakukuha ng sindikato sa bansa ang contact information na bibiktimahin mula sa phishing websites o napag-aralan ng profile ng biktima sa social media. Masyado tayo nag-overshare sa ating mga social media pages, kung ano yung sino yung mga kamag-anak natin, ano yung mga ginagawa natin, ano yung mga routines natin, kung saan tayo. At dahil target daw ng mga Dugo-Dugo 2.0 scammers ang mga bata at senior citizen, payo ng DICT, turuan sila na huwag i-entertain ang tawag kung hindi nila kilala ang numero at ipasa ito sa isa pang adult na nasa bahay. Sakaling makatanggap ng ganitong tawag, huwag din daw agad maniwala. Ibaba ang telepono at i-verify sa kamag-anak ang impormasyon. Kapag nakaranas ng kahit anong uri ng ICT scam, tumawag sa DICT Hotline 1326. Isa rin sa tinitingnang solusyon kontra scam ang pag-amyenda sa SIM registration law. Bukas naman dito ang palasyo. Pagpupursigihin po rin natin na maiayos yung batas patungkol dito. Dahil sa ngayon po, yung batas patungkol sa SIM card registration, ito po ay isang dahilan kung bakit nagkakaroon pa po ng ganitong klaseng mga text scams. Von Aquino nagbabalita para sa GMA Integrated News.